Magawa lang ng postal. Kaya bisa sa kera. Oo, ulihin. Oo, mabuhay na ito eh. Sir, Lagi yung pinapanood si Gadget Attic. papapaw kami. Oo. Ano sir, license na lang po. Ang mga sidewalk, ayan, dati-rate, ano, napansin natin, medyo ano lang tayo dun sa may bandang labas. Ito yung sidewalk kasi. So meron tayo naabutan dito ng motorsiklo. Bike, palis mo yung bike. Issue ulit ng notice at confiscation na yung kanilang gamit. Magre-request tayo ng dump truck. Ngayon tumatawag na ako para doon sa dump truck natin. Sidewalk, dahil nga even though na hindi siya natin na kaya tikitan, pero kailangan na rin po silang pasabihan na tanggalin. Araw-araw ba? Dali pa naman dito po. 5 minutes lang sa kanya eh. 3 minutes sa akin. Sige na, galing na. Galing mo. Purong pagmamahal. Yung nagre-reserve parking, picturean nyo na yun, picturean. Sabihin ka agad sa establishment para ma-issue natin ang notice. Ngayon, pagbalik natin at nandun pa rin, issue ulit ng notice at confiscation na yung kanilang gamit. Magre-request tayo ng dump truck. Ngayon tumatawag na ako para doon sa dump truck natin. Kung sa area na kung saan designated naman yun as parking, kaya alam may mga dilapidated ako nakita, pwede ba nating... Ano muna yun, yung dilapidated na yun, ano natin yun kasi tulad doon may mga walang gulong. Paano natin ito? Special operation na yun gagawin natin. Good morning. Pirayin natin itong yung timog naman tayo. Sa kabila naman. Panay tayo. Timog. Tapos, dire-diretso timog, Tomas Morato. E. Rodriguez. Tomas Morato, Tobias. Tapos, E. Rodriguez na tayo. What is up guys? Pao here, puro pagmamahal, mga puro Lungsod Quezon. Ano po ito yung Mayor Joel Del Monte, Vice Mayor Gian Soto, mga puro. Kasama natin ang TTMD Ikas si Pagaling, Sir Dexter Cardenas, ating team leader Officer Cortez. And yes, so ito mga puro, may naabutan tayo, walang driver. So dito naman, ito wala, may driver naman pero nakapark siya. Meron po yung license eh. Alright, pag may driver mga purot, titikita na lang. Pagka namang walang driver, within 5 minutes, subject for impound. Dito mga puro, may driver din. Titikita na lang po. Sama natin Officer Arugay. Good morning sir. And dito naman Officer Tiano. Kaya bisa sa kera. Oo, ulihin. Oo, mabuhay na ito eh. Sir, Lagi yung pinapanood si Gadget Attic. papapaw kami. Oo. Ano sir, license na lang po. Para pasensya na sir ha. Parehas ka naman po eh. Alright mga puro, na-cooperate na si Bossing, patikit na lang. Ito, may driver yata, titikitan na din po yan. Sana kung may drive, kung hindi pa siya napopostehan ng team natin, umalis na siya. Dahil hanggat pag po kayo ay napostehan katulad niyan. So, ito pala yung sasakyan nung sabi, nagagawa sila yung si Bossing. Papatikit na lang din. Tikitan kayo kuya. Tikitan kayo. Apo sir. Hello. Even doon mga puro, may mga taxi tayo doon na nahuli, mga siguro 4. Ito po kasi yung priority ng JLG Clearing Operations, yung Mabuhay Lane. So after the Mabuhay Lane, saka palang papasok ng mga
mga street ganyan, and then yung mga kahit yung mga maliliit na street. So far mga puro, wala man tayo ditong nataw, ano, lahat naman may driver, lahat ng titikita na lang. So andun na lahat yung towing team natin. Sir Ranggoso, good morning sir. And yes, so yun lang po tayo mga puro. Again, Mabuhay Lane po ang susuyurin ng team natin ngayong araw na to. Let's go guys, puro magmamahal. Okay mga puro, dito po sa Quezon City, hindi po tayo nagkukumpiska ng lisensya. So isisettle nyo po yan sa Quezon City Hall. At pag di nyo po sinettle yan, diretso na po sa LTO Forward yan. Alright, and then doon lang po yan sa Quezon City Hall sa OVR office. Doon nyo babayaran yung kung anong violation like this, obstruction, yung inyong violation. Boss. Sir Lumaya, good morning sir. Alright mga puro, Panay Avenue, corner Sergeant Guerra. Wala na yung tatlo na tikitan dito, cleared na po. And then ito na lang isa, yung currently tinitikitan pa. At pag natikitan po kayo, kailangan nyo pong alisin yung inyong sasakyan. Dahil kaya nga po kayo natikitan, dahil nga naka-obstruct po kayo, kaya kailangan tanggalin po. Hindi, yung iba kasi kala pag natikitan na, pwede na nilang iwan yung sa kanila, pwede na sila mag-cut. Pagin na tayo dun. Okay mga puro, Panay Avenue pa rin po tayo. Meron tayong naabutan dito isang sedan. At nandun po siya sa bangketa. At mukhang PWD, ano pa po ito. Ayan, so ito po yung kalsada, ito po yung bangketa. Wala na madaanan po. Ayun no, no parking along Mabuhay Lane. Tapos dito naman, sighted natin, wala, malinis. Ayan mga puro ano. Ito yung talagang dapat ganyan yung gawin natin, yung wag na po tayo mag-antay na meron nang uhuli o meron nag-ooperate, may operation. Magkaroon na po tayo ng disiplina sa sarili po natin. Alright, so yung mga puro, orasan na po yan, 5 minutes. Pag walang lumbas sa driver, itutuloy na po ito. Pag may lumbas, titikitan na lang. Okay mga puro, saludo, kasama natin ang nami-miss natin, ang ating team leader ngayon, Officer Apa Kahusay Cortez. Bossing, good morning po sir, saludo, TTMD, mabuhay po kayo mga boss na ginagawa niyo po. Sir, kaninang nag-briefing po yung team natin, medyo may narinig lang tayo na pati yung mga pag may nagtitinda sa bangketa, sisitay na rin, bibigyan ng notice. Intensify yung utos ng DILG na linisin yung Mabuhay Lane. Di lang sa kalsada, pati sa sidewalk, yung mga establishment na sumusobra na sa kanilang property line. So, lahat yun na-operate natin, issue natin ang notice of violation, pagmumultahin natin. Noong pa man, stricto na tayo sa implementation ng road clearing. Kahit wala pang kautusan, talagang ginagawa na natin yung paglilinis ng kalsada para sa ikabubuti ng lahat. Alright, thank you so much po, Officer Cortez. Mabuhay po kayo sir, God bless po. Alright, yan mga puro ang ating team leader. At yun na nga, galing alam nyo naman yan na hindi tayo tumigil sa clearing operation dito sa Quezon City, tuloy-tuloy lang po. Alright, so yan mga puro, nakataw na po yung sakyan. At yes, proceed na po tayo sa ating next target location. Let's go guys, saludo TTMD, so that's it again. Tikas Sipag Galing. Let's go guys. Grabe mga puro no. Actually itong Panay Avenue na to mga puro, talagang araw-araw talaga nadadaan tayo dito. So OA zone, no parking, Mabuhay Lane, maya po yan. Pati doon no, harap na harap, pero nagpark pa rin. Well actually bukod tangi lang siya nagpark dito. Pero sana nga ayun, disiplina talaga sa isa't isa. Wag na tayong parang problema kasi sa Pinoy, pag obra gagawin kahit alam natin na bawal. So sana po. Alright, so yan mga puro, clear na po yung area, nataw na po yung sasakyan, diretso po niyan Tumana Marikina, mag-iiwan na impounding notice. Doon yan na po pupuntahan yan. Magdala po sa Tumana ng ORCR at driver's license. Alright, let's go guys. Officer Parama, good morning sir. And also kasama rin natin ang MMDA Seated 1.
Officer Martin together with Officer S. Pinelli. Alright, let's go. So yun, iniwan na lang sa guard yung impounding notice. Paralan na nasa kanila. Kaya napit sa atin. Thank you, sir. Alright, let's go. Ay mga puro, galing tayo ng Panay Avenue at kumaliwa tayo ng Timog Avenue. At ito na nga yung sinasabi ni Officer Cortez na intensify, ano? Na even yung mga sidewalk, ayan, dati-rate, ano, napansin natin, medyo ano lang tayo dun sa may bandang labas. Ito yung sidewalk kasi. So meron tayo naabutan ditong motorsiklo. Bike, palis mo yung bike. Hoy, tow truck Isa, doon. dalawa. Tapos yung bike pinaalis na lang. Though hindi natin mahuhuli yung bike, pero sasabihan siya na tanggalin. Actually mga puro, no, ito yung lagi natin paalala na pag may parking na naman, i-park na ng tama, i-park na ng ayos. Katulad na ito, ayun, hindi siya tatamaan dahil nakapark siya ng ayos. Ayun lang boss. License po, license. Mga license po. Katulad na ito mga puro, nakapasok siya doon. Parkingan po kasi talaga yan eh. Tapos ito yung sidewalk. Kaya mapansin nyo, sagad yung mga sasakyan doon, wala. Dahil ito yung sidewalk po niyan. So ngayon, sana pinag na ng ayos para, di ba, hindi na po kayo naabala, hindi pa rin po kayo napagastos. And also, isang paalala rin po, ano, minsan may mga lugar na hindi kayo pamilyar kung may parkingan ba doon o wala. Tapos may magpapapark sa inyo na may bayad. Dapat alamin nyo po kung parkingan po ba talaga yon or sidewalk or kalsada. Dahil as a driver's license holder, responsibilidad po natin yun. Kung na lisensya mo kuya, makuha mo na to, hoy! Kunin nyo na to isa! Kunin nyo na to isa, kunin nyo na to! Ito mga puro, walang lumalabas sa driver. Itong isa meron, sa titipita na rin po siya. Ito, truck! Papatin nyo na! Hoy! Alright mga puro, ito, naisasampay itong motorsiklo. Oo, bawal talaga yun. Araw-araw ba? Dali pa naman dito po. Ayan mga puro, concern si kuya na talaga palang pinaparkingan nito. Kapal sa daanan. Pagkapal, daanan. Units, walang sumunod sa akin sa tow truck. Kailangan rin sa tow truck dito. May kukunin ng motor. Ay mga puro, so ito yung sidecar na pinakatatanggal dito sa sidewalk dahil even though na hindi sa natin na kayo tikitan, pero kailangan na rin po silang pasabihan na tanggalin. Alright mga puro, so ito may naabutan pa tayo ditong isa, motorsiklo din. Nasa sidewalk din po siya. So ayan, mukhang driver naman, ayun po, papatigit na lang. Alright, tapos balikan lang natin si Officer Cortez doon dahil meron siya doon, meron tayong itotow doon na isang motorsiklo. Let's go, let's go. Alright mga puro, ito, towed na po, diretso, Tumana, Marikina. Ay mga puro, yung dalawang motorsiklo dito, yung isa natikita na lang, pero ito walang lumalabas pa na driver. So mukhang isasampa na itong isang na to, motorsiklo.
Kanina po kami nag-aantay sa inyo. Kaya nga, inurasan nyo na ba? Okay na, sir. 5 minutes lang sa kanya, 3 minutes sa akin. Sige na, sige na. Dali nyo. Bago kami dumating dito, pinaliwanag po namin sa inyo na kung nandiyan ang driver, lumabas. Ngayon, pag umabot po ng 5 minutes, tanong nyo kanina, nandito naman ang driver, di ba? Eh sabi namin, sinasabi mo 5 minuto, pagbibigyan namin ho kayo sa loob ng 5 minuto. Pag dumating ang driver, titikita na lang. So ngayon ho, inurasan na ho ito. Kanina pa ho, walang driver. Pero yung sa'yo, nandiyan ka naman, tinikita na lang. Okay mga puro, ano? At ito po ay naurasan na. At merong magpapatikit, pero wala yung mismong may-ari talaga. Pero mga puro, ito sasampa na po ito. Kuya! Ay, may nakasabit na ID. Yun na lang yung iiwanan. Boss! Yung ID niya, kunin mo. Kunin mo na lang itong ID. Wala sosi, sir. Alright, media pa yung ID mga puro. Kaya lang, nasa ano po siya, sidewalk. Sabi ko rin pa po. Crocodile plywood? Yes. Kaya? Okay mga puro, another one, motorsiklo ulit, nasa sidewalk po. And even yung mga signages din po nila, pinatatanggal ni Officer Cortez. Kayo to, sir? May lisensya ka? May sir. Huwag nyo harapan yung side ko. Dahalo ng tao po. Patuloy po kayo, no? Pakialam po kayo ito, sir. Kasi po mayroong kukunin dito yung driver ng lugar namin sila. Parang negative na Kakagatin namin siya. Huwag nyo nang iarang. Visayas, tapak ng Kaliwa. Mga puro mo, ang dadali na po ito. Visayas ba yan? Anong Visayas? Ayan, pinagsabihan na lang po sila na wag na iarang. Southbound dito, ng Visayas. Tapos si kuya naman yung may-ari ng motorsiklo, kailangan niya humanap ng parkingan dahil titikitan na lang po siya. Dahil nandito po siya sa may sidewalk. Cycle, sir. Tsaka, Ang sarap oh, buko pie. Kaya lang, pasok na lang po natin para hindi na po makakuha, makumpiska. Dahil bawal na po ang mga sidewalk at kalsada ay kiniklear na po. Ayan ang direktiba ng DILG. Kaya naman in compliance ang ating
Pamalaan, Bensod, Quezon. Mga puro, nasabihan na po na wag na ilalabas yung mga signages nila dahil sidewalk nga po. May mga one-side parking dyan sa Lascano. May mga one-side parking, wag lang sa sidewalk. Dito sa loob, oh. Okay, mga puro, kailangan lang maghanap ni bossing ng pwedeng parkingan. At may mga streets naman dito na mayroong mga one-side parking. Like katulad nito, may one-side parking dyan. So mukhang pwede niya isingit na lang kasi motor lang naman siya. Alright, so natikita na po. Tatanggalin po yan. Hindi po pwedeng iwanan dyan na naka-obstruct. Alright, let's go guys. Guys, grabe, Telesin Philippines #1. Mura na quality pa. Ito po yung gamit natin sa ating motovlogging. Pag sa operation, tatanggal ka ng helmet or itataas mo helmet yung Telesin Philippines. Ang ganda niyan, guys. Sobrang ergonomic yan. Komportable, ang ganda pa. Very slick lang yan. Angas. Yung mount na gamit natin, Telesin din yan. Yung sa nakaharap sa akin na footage yan yun. Tapos Telesin sa cellphone. Yan. Bakit Telesin products? Ito mga puro, makita nyo yan yung original GoPro battery. I'm using Hero 7 and Hero 8. So ayan, turn on, record, and then bang, error. Imagine, napaka-importante ng kukunan mo tapos mag-e-error yung camera mo. Naku po. Kaya mga puro, tignan nyo, gagamitin natin yan. Lumang-lumang Telesin battery na yan. Ilang taong ko na siguro nagamit yan. I think 1 or 2 years. Na-repair niya yung file. Record. All good. Yung battery life niya, hindi din ganun ka pilis maubos. Yan kung bakit Telesin ang ginagamit natin as accessories sa ating GoPro. Lahat ng baterya natin is Telesin Philippines battery. So yung makita nyo, ilang minutes na yan. Iniwan ko lang yung nagre-record. 25 minutes na, 25 minutes. Lahat na nakasalpak dyan po ay Telesin batteries. Yung mga pinakita ko kanina. Kaya kung magpapalit ka lang din, mag-Telesin ka na. Walang papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.